Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga pahayag ni Senator Panfilo Lacson tungkol sa ugong-ugong balita na may destabilization plot daw laban sa gobyerno ng Marcos Jr. administration. Ginigiit ng senador na ito daw Brave 18 Marines ay ginagamit na kasangkapan ng ilang grupo para pabagsakin ang Marcos Jr. administration. So, dito sa sinearch ko sa Google, Senator Ping Lacson stated that any destabilization plot using the group known as 18 Maleta Boys or former Marines involved in alleged flood control anomaly cannot succeed in swaying the armed forces of the Philippines. He emphasized that the AFP and the Philippine National Police remain highly professional and have distanced themselves from the individuals, many of whom were dishonorably discharged. Okay, so naunang pahayag ni Senator Lacson, last week ito ata, nung umuugong yung balita na mayroong security threat sa loob ng Senado base sa informasyon na nakalap ng National Bureau of Investigation. Sinabi ni Senator Lacson na pati sa men and women in uniform, dismayado ang mga kasundaluhan o kapulisan. Yan ang sinasabi niya. Sinagot naman siya ni sinigundahan siya ni retired Major General Romeo B. Pocis na hindi lang sa batalyon o regional level ang frustration but down to the lowest rank. Dismayado ang men and women in uniform sa nangyayari ngayon na kaguluhan sa bansa, lalo na sa flood control scam. Okay, so dalawa, may destabilization plot, magsasucceed pa. Unahin ko muna itong destabilization plot. Hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi ni Senator Lacson na mayroong destabilization plot. Ang tingin nila kasi, dahil nagsasalita yung Brave 18 Marines, may planong pabagsakin ang Marcos Jr. government. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung sabihin mong destabilization plot, maraming components yan. Ang pinaka-importanting component ng isang destabilization plot, dapat may armed component ka. Kasi kahit anong gawin mong nagplaplano ka dyan, wala ka namang armed component to back up your plan to topple the existing government, walang mangyayari. Kaya ang tanong, ano ba ang armed component nitong Brave 18 Marines o yung grupo na nagbaback up sa kanila? Wala akong makita eh. Tama naman yung sinasabi ni Senator Lacson na professional ang AFP-PNP na hindi na yan makikialam sa mga gulong politika na yan. No amount of whatsoever, rally, propaganda, whatsoever. Hindi na madadala ang mga sundalo ngayon at kapulisan na yung katulad nung nangyari sa Cory Aquino administration. Malabo na yun. Kasi ako, based from my experience, nakasama ako, na-involve ako yung bloodiest kudita noong December of 1989. At maraming nasayang na buhay, maraming na-discharge sa aming mga kasamahan, maraming nakulong. At nagresulta ito, lalong bumagsak ang ekonomiya sa bansa. Kaya ako, experience ko ito, hindi ako sangayon sa militar at pulis na sasama pa sa mga ganyang destabilization effort. Walang mangyayari. Kaya malabo yung destabilization effort na sinasabi ni Senator Lacson. Hindi ako naniniwala na itong Brave 18 Marines, ang ginagawa nila is para pabagsakin ng gobyerno. Ang nakikita ko is they are making a lot of sacrifices, itong Brave 18 Marines. May 14 pa, may 7 pa daw. Para lang i-expose ang katotohanan, para once and for all, matigil na ang grabing korupsyon ng bansa. This is now battle against corruption. Nagsalita si Chief Justice Gismondo sa Independence Day. Ang tunay nating kalaban ngayon is korupsyon, sabi niya.
Wala natin problema sa foreign invaders. Ang problema is corruption. At nandyan ngayon, yung Brave 18 Marines, lumalaban sa korupsyon. Tapos, paghihinalaan pa na destabilizer, well, pananaw yun ni Senator Lacson, which I do not agree. Walang kakayahan, ulitin ko. Nahirapan na nga sila sa kanilang pagkain eh. Tapos mag-destabilize ka pa. Buo ang suporta ng AFP at PNP sa Marcos Jr. administration. Anong tsansa ng destabilization ng Brave 18 Marines para pabagsakin ng gobyerno? Wala. Nagsabi na si BP Sara, ayaw niyang mag-engage ng extra or unconstitutional means para agawin ang kapangyarihan. Ayaw niya. Gusto niyang matapos ng Pangulo ang kanyang termino para daw makita ng taong bayan kung gaano siya kawalangya ang presidente. So, sino pa yung sinasabi nila na destabilization? Guni-guni naman lang yan. So, ako, buo ang paniniwala ko sa Brave 18 Marines, including the 14, the 17. Katotohanan lang ang gusto nilang ilabas at may mga grupo na sinusupil pinagtatakpan ang katotohanan na gustong isiwalat ng Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panonoorin nyo ang video nito. Anak ko diri sa balay sa tagaan mo. So mao na ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan og yero. Karaan na gid kaayo ang mga yero og mga dako na gid ang buslot pod. Ay maning ang diri dapit ipang sipahan og habol. Mga karton. Sipahan lang daw mga habol. Mo na gid ni oh. Mga tarpaulin lang gani ang upan. Pangbanan lang og mga kahoy. So mo na gid ni ang ilang pagpuyo. So mo na ning ang yero nga among ginahatag nga ipuli sa ilang atop karon nga katong ilang atop nga buslot na. So mapulihan na gid karon kay mo na ni ang yero nga ihatag kitabang sa ilaha. So ang gawas nga bahin mo na ni ang itsura sa ilang balay oh.